Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning.
is good. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good all the time. He forgives my sins, restores my soul. He delivers and sets me free. He forgives my sins, restores my soul. He delivers and sets me free. Dance with joy, dance with joy. Sing your praises, your praises. Dancing and singing, playing instruments. Let it be done in God's presence. Dance with joy, dance with joy. Sing your praises, sing your praises. Dancing and singing, playing instruments. Let it be done in God's presence. See your house, the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. Praise Him for His blessings and deliverance. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Praise Him for His blessings and deliverance. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Minister Arnold. Good morning, good morning. Okay. Good Yay. morning! Meron na ako. Oo. Today, it's Friday. Family Yeah. Day. Okay. Mga kapatid, yung pong awitin na ibinigay sa atin ng GOG, Gift of God, ay galing kay Sister Aida Garcia. Pangpito. Buti nga may request si Aids eh. Yung mga kapatid natin, hindi na nagre-request eh. Mga kapatid, request na po kayo ng mga awitin ha. Kasi gusto po namin na yung kinakanta, yung naririnig po ninyo. Pero kung wala po kayong mga request, kami po ang pipili. Pero may kakanta pa rin, mas maganda kapag kayo po ang nagre-request. Okay. GOG. Tapos pwede nyo rin pong i-request yung gusto nyong worker na kakanta nun. Ano mga kapatid? Okay. Oo. Talaga bang hindi ko siya makita dito, mga kapatid? Talaga bang wala dito? Yan yung ayaw umandar. Okay. Sira. Doon, hindi rin. Dito na lang. Dito na lang pala sa akin. Ba't sinira nyo? Oo. Alam nyo Blurred. ako ang today. Blurred yung camera natin, mga kapatid. It's blurry on my Galit iPhone. kayo sa akin? Yan. Bakit sinira nyo? Sandali lang. BBOTD ka pa naman. Sige, paki-ano lang po, blurry ang ating camera. Okay. Sige po. Excited na si Mama Ched. Baka kung ano pang masabi. Siya pa naman ang ating VOTD for today. O sige. Sister Ched para sa ating VOTD. Okay. Good morning, Jesus. Hello, everybody. All over the world. Alam kong nakikinig kayo lahat. Sa Visayas, sa Amerika, sa Israel, sa Australia, lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Israel, alam ko nakikinig kayo.
Sa Australia, mayroon din po akong pamangkin doon. Sa Amerika, mayroon din. Andun si Casmer. Kaya alam kong makikinig kayo at manonood kayo. Sa mga kapatid sa Visayas, mayong buntag. Sa Iloilo, sa Bacolod, mayong aga sa inyong tanan. Mga anak, Bacolod, si Tita Lolet, thank you Lord. At sa Batangas, mga anak ko, si Patrick at saka si Iman, mga apo ko nanonood sila ngayon. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang ating word for today is isang katanungan sa atin lahat. Ito ay matatagpuan sa Matthew 6:27. Sabi doon, sino ang makapagpapahaba ng buhay sa isang oras ng kabalisahan? Yan, isang katanungan na mahirap sagutin. Kasi kung ikaw ay may alalahanin ngayon sa oras na ito, alam kong matutugunan mo ito. Kasi, una, kailangan, hindi tayo dapat malungkot. Bakit? Know what is your rule, what is your obligation in the kingdom of God. Kasi binasa ko yung from 27 to 33. Sa 33, alam natin lahat yon. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. At nawili ako doon sa 27 down to 33, may ano doon, yung may ibon, mga bulaklak, inaalagaan niya ng Panginoon. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon sa malungkot na buhay. Alam natin, yung pandemid na ito, nagbibigay ng kalungkutan sa atin. Masaya nga tayo kasi together tayo lahat, di ba? Kaya, yung maski si Solomon, hindi nga nakapagdamit ng kayaman-yaman niya, kasing ganda ng bulaklak sa parang. Alam natin lahat yon. Kaya, pag naalaman natin kung ano ang papel natin sa kingdom of God, hindi tayo malungkot. As long that we are in the kingdom of God. Kasi, pag nasa kingdom of God ka, protected ka ng Panginoon, provided ka, and you can conquer everything. Kasi, akala ko nandun. You can conquer everything. Sakit man yan, mapagtagumpayan natin yan, mga kapatid. Huwag tayo malungkot, lalo na sa pandemya na ito ngayon. Huwag tayo mag-aalala. Alam niyo, ng first week ng pandemya na ito, siyempre nag-lockdown na. 1 week. After ng 1 week, nagtawag ako kay Patrick. Sabi ko, kamusta kayo dyan? Sabi niya, Mama, hindi na kami makakalabas. Hindi na kami makapaghanap buhay. At saka wala na kaming sasaingin bukas. So, hindi ako nag-alala. Bagkus, inipon ko lahat kong pera at pinadala sa kanila. Alam ko hindi man sapat, pero makakatulong. And then, nung hating gabi na, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, naalala ko kasi, sa 1 Kings 17, si Elijah, pinatago ng Panginoon sa kuweba. Sabi ng Panginoon, sige, magtago ka muna dyan. May inumin kang tubig dyan. Lahat may na-provide ni Lord. Sabi niya, papadalan kita ng pagkain sa uwak. Uwak. Just imagine, ang uwak, ang karakter ng uwak ay madamot. Maski mga bulok na yan, hindi mamimigay yan. Kanyang dala, kanyang kain. Pero naalala ko yun, sabi ko, Lord, maski uwak nga pwede mong gamitin. Sino kayang uwak na isusuguin mo para sa aking mga anak? Oo, yan ang sinabi ko sa Panginoon. Then after that, lumabas ako doon sa may garden namin.
nagmuni-muni ako doon. Insakto, nag-text sa akin si Kasmer. Sabi niya, tita, kamusta ka dyan? Di nag-response ako. Nag-reply ako. Sabi ko, okay naman. Kaya lang nag-aalala ako sa mga anak ko sa Batangas. Kasi, wala na daw sila sa ingin bukas. Wala naman ako, hindi ako humingi sa kanya. At ang karakter ng pamangkin kong ito, hindi mo pwedeng paghinga nito na walang dahilan. Hindi ka pwedeng humingi sa kanya ng walang dahilan. Kaya sabi ko, ba't ito ang tumawag sa akin? Sabi ko gayon. Tapos, hindi ako naman humingi sa kanya. Hindi naman siya sumagot kung ano. The following day, sabi niya, mag-aalala ka pa dyan. Mayroon na sila doon, may bigas na. Pinadalan pala. $100. Tapos, hati si Iman ng 2,000, si Patrick 3,000 kasi dami siyang anak. May 1,000 ako, pero hati ni Iman. Hati ni Iman, wag na utoy. Iyon na lang yan. Pag pinamuni-muni mo, parang hindi ka maniwala. Natutugon agad si Lord. Gayaan ang Panginoon. Pag nasa sa circle tayo ng kanyang pagkalinga, hindi niya tayo pabayaan, di ba? Sabi niya sa Isaiah 46:4, sabi niya, I am the Lord. I am the Lord your God. I will take care of you until you will get old and your hair is gray. And I made you and I care for you. I will give you help and rescue you. Sabi ni Haring David, matanda na ako at mula pagkabata ni sa buhay ko, hindi ko nakikita sa tapat na sa Diyos ay nagpabaya. Kaya huwag tayong mag-alala sa oras na ito. Alam ko na ang iba dyan ay nag-aalala. Alam ko, tutugunin ni Lord, not now, not bukas, pero darating. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord, Mama Ched. Hello. Alam niyo yung verse ni Mama Ched niya yan is about the foolishness of worry and the faithfulness of God, na? Yung iba po kasi sa atin, gusto nating nag-worry. Ang totoo nga, nag-worry tayo pag wala na tayong maisip na i-worry eh. Di ba? Kasi nga sa kagustuhan ng mga tao na nag-worry palagi. Walang Pero magawa. sabi nga ni Mama Ched, kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos na sa Kanya ay sa Kanya ay nagtitiwala. Ayan. Kaya thank you, Lord. Nais po pala naming makiramay sa pamilya po ng mga tongko. Yan, kay Sister Tess, dahil si Brother Lito ay na kay Lord na po. Ano po? Thank you, Lord. Alam naman po natin na ang sino mang nananampalataya na nawala na sa mundong ito, siya po ay nasa piling na ng Panginoon. Yan, ang dalangin po namin na ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat ay magbigay ng comfort po sa inyo at sa inyong family. On a lighter side, natatandaan niyo po si Sister Rosie Miñano ng Pinagbuhatan. Yung pinagpe-pray po natin, sinabi ko sa inyo, na isama niyo po sa prayer ninyo si Sister Rosie Miñano ng Pinagbuhatan na nasa ICU po noon, na may pneumonia at ang creatinine po niya ay 500 yata o ano. Ayan. Thank you, Lord po. Ang good news po, siya po ay inilipat na sa regular room. Praise Ayan. God. O, di may answered prayer po tayo. Ano po, mga Amen. kapatid? Amen. At continue sending your prayer request po dahil ito po ay gino-journal po natin at sama-sama po nating pinapanalangin. Si Sister Menchi naman po ay maayos na naoperahan din yung kanyang paa. Speedy recovery naman ng kay Sister Menchi.
Thank you, Lord. Okay. Ang susunod nating request, Mama Ched, di ko na pababasa sa'yo. Baka mamaya maghanap pa tayo ng salamin. Ang ganda-ganda mo pa naman ngayon. Hindi na nga ako nagsasalamin eh. Oh, talaga ba? Oh, mas can matanda ako sa'yo ngayon. Ang ating RRS, repeat requested song. Ayan. Ay galing pa sa malayong lugar. Galing kay Sister Rosemary Enriquez na nasa Singapore at kay Sister Edith Ocampo na taga Pampanga. Sa bawat sandali. Sa bawat sandali, araw-araw ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw ang hanap ko'y ikaw, sa bawat sandali, araw-araw ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw ikaw ang hanap ko, Panginoon Jesus. Araw-araw ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwing na kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwing na kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwing na kalooban mo ang masunod, Panginoon. Araw-araw ikaw ang hanap ko, Panginoon Jesus. Araw-araw ikaw ang laman ng isip ko. Ayan ang ating sa bawat sandali. Buti nakanta nung ating GOG, ano? Kasi hindi nila panahon yan. Ayan. Sabi ni Brother Larry, love the background. It's kind of refreshing to the eyes. Ano, di ba nga? Good morning sa iyo, Kaka. Nakita mo ba ang ating throwback kahapon? Ibalik ang alindog, ha? Na ganun. Oo, ang payat niya. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay? Sa Golden City Taytay Prayer Group na nanonood ngayon. Sabi ko,
Friday, casual day for me. Kaya naka-t-shirt ako. Tapos ang ganda ng katabi ko. Di ba? Para nga naman, no? Posibleng magkaroon tayo ng segment na ang kwento ni Lola tungkol sa Biblia. Di ba? Ito ang inyong Lola Ched. Oo. So, pag kami mga lola, ganito na lang. Total, yung mga lola, hindi marunong mag-video. Di ba? Gawa na lang po kayo ng sulat. Oo. Babasahin ni Mama Ched habang ang picture nyo ay nakalagay sa screen natin. So, ang segment na yon ay kwento ni Lola sa Biblia. Pwede, Mama Ched, no? Pwede. Oo. So, kailangan mo ng magandang attire Kayang-kaya. every Friday. Oo, yan. Salamat sa Diyos. Okay. Kailan wala akong patadyong. Patadyong. Ipatahin ng 100 ng patadyong si Mama Ched. Okay. Mga kapatid, ngayon naman po, dumako tayo sa isa pang request song galing kay Sister Bebot Perez. Sister Bebot, kamusta kayo dyan ni Brother Jojo? Ang title po ay Kayang-Kaya ng Ating Diyos. Ito kayang-kaya nila to kasi bagong awitin lang natin ito, no? Mga kapatid, ano man ang inyong kalagayan ngayon, kayang-kaya po yan ng Diyos. Amen. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya namang nagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya ang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Sabi ko sa inyo kayang-kaya nila yan Oh, ang sabi ni Brother Jo Marie, ang gagaling na raw ng mga bata at ang gaganda pa. Bigyan niyo si Brother Jo ng jacket. Ang gaganda. Dami na ng jacket no? Oo nga Kasi comment ng comment Mag-comment din kayo mga kapatid. Si Sister James,
Si Sister Babes Pinyon, Jesse James Pinyon. Sister Babes, good morning, nakikinig. Sabi ni Sister Nani Dikitanan, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Sabi, good morning, Jesus. Sister Ria, you look refreshed. Sarap tulog siguro. Oo, kapatid. Nakatulog na ako. Thank you, Lord. Nung isang araw kasi, nakalimutan ko nakapag-tea. Milk tea po ako ng hapon. Naku, gising ako magdamag. Pero ngayon, thank you, Lord. Nakatulog na nga. Ayan. Good morning sa Nocum family. Kay Brother Enol. At ang lahat po ng mga taga-Katandala prayer group, magandang umaga po sa inyo. Sister Evelyn Amutan, good morning. Sister Clarita Derada. At lahat po ng nasa Isabela, Sister Norma, Sister Claire, Sister Linda. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Isabela. Okay? Mga kapatid, dito po muna tayo ha. Kasi hindi pa po pwedeng bumalik ang worker dyan. Pag naging okay na po lahat, ano po? Kasi alam nyo, may mga lugar talaga pala na mahigpit pa. Kasi kahapon po kami ay nagpunta ng Mendez. Meron kasi kaming pinag-pray na family. At meron lang pong inayos na family, no? Nag-usap-usap lang. Eh di syempre, nasa Mendez na po kami. Dumaan na po kami dun sa mga kapatiran natin. Dumaan kami kay Sister Auring. Birthday niya sa linggo. Batiin kita ulit sa linggo, Sister Auring. Ayan. Hello sa inyo, sa lahat sa mga De Las Alas family. Tapos, nandun din si Brother Mondo. Tapos, pumunta kami kay Sister Inda. Si Nanay Inda. Oo, kaso hinarang kami. Pauwi na kami, pero hinarang kami ng ng mga military. Pauwi na po kami. Kinuha lahat yung mga namin, ID. Tapos, may mga ID daw kami, wala raw kaming travel pass. Wala ng travel pass. Dapat, di ba? Pagka GCQ to GCQ, kaya lang parang nag-ECQ yata ulit ang Mendez ba? Tama ba? Well, anyway, sabi namin, pipick up lang po ng talong. Kasi kumuha tayo ng talong kina Nanay Inda. Tapos, di dahil sa ang daming question, sabi ni Pastor, hindi na po. Hindi na kami kukuha ng talong. Di na kami kukuha ng talong. Di na kami magpapasama sa kanya. Sabi tuloy, sige po, magpasama na kayo sa kanya. Kunin nyo na. At pinakuha. Pero may higpit pa rin pala sa ibang lugar. So, for now, let us all pray. Kasi po, ang sabi nila, hopefully, ngayong July 16, i-announce kung pwede nang maging MGCQ ang NCR. Sa mga info na available ngayon, sabi ng marami, baka lalong bumalik sa ECQ. Whatever the decision may be, mga kapatid, the Lord is still in control. Pag hindi inalaw ng Diyos. Maghihintay lang po tayo. Anyway, kung Word of God naman po ang kailangan natin, eto po, everyday, may Word of God tayo. Ano po mga kapatid? So, maghihintay po tayong lahat. Okay. Sabi ni Brother Joe, pagpunta ko dyan, kukunin ko ang lahat ng jacket. Oo naman. Ang dami namin dito. Tigisa kaming jacket. Okay. Sabi ni Brother Max, ayan mga kapatid ha, si Brother Max ng San Pedro. Pray for me po na mag-negative po ang rapid test ko ngayon dito sa company po namin. Ayan. Brother Max, you are under the care of the Lord, kaya si Lord ang bahala sa iyo. Si Brother Max po yan. Okay. Binabasa ko ang inyong mga comment. Yun pong mga prayer request, pagka sinulat nyo po rito, pipick upin naman po namin yan, mga kapatid. Sister Jasmine Castañeda, good morning sa Amerika. Sina Sister Trining, good morning. Kuy Nandeng. Si Kuy Nandeng nanonood. Kuy Nandeng.
Kunandeng, nag-share na raw si Pastor. Alam mo na daw yun. Sister Gina, Gatmaytan, good morning. Sister Gina ba ay nasa Japan or nakauwi na? Alam natin. Nasa Japan pa siya. Sister Gina, Gatmaytan, good morning sa iyo dyan sa Japan. Arabel, good morning. Japan din. Sister Rachel, good morning dyan sa inyo sa Japan. Sister Cory, oo nga, ang dami nating nasa Japan. Si Sister Nini Alvaran, Nini Andrade Alvaran. Si Sister Nini ay nasa Canada ba, Sister Ni, or Australia? Parang Canada yata, Sister Ni. Doon na siya nagkaroon ng family. Sister Nida Bariwan, good morning. Sister Flor Kunanan. Sister Beth ng Kipot. At lahat po ng nandyan sa Laia, magandang umaga po sa inyo. Sister Minda Gonzales, good morning din sa iyo. Okay. Thank you, Lord. Okay. Since today, it's Friday. Yay! It's Friday. Family Day. Ang hirap pala ng walang monitor. Hindi ko nakikita yung tinuturo ko sa taas. Okay. Meron po tayong family na magla-love offering sa atin. At ito ang lagi nating family na binabati kasi laging nanonood. Tapos, lagi rin silang may cheerer dito sa loob ng woohoo! Kaya, yay! Today, it's Family Day. Ito ang family ng Cosme at Banwa. Manggahan Prayer Group. Today, it's Family Day. Ito ang family. Mag-aandog po kami ng awitin kay Lord. Thank you, Lord. Celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let our powers come down. Praise thy faithfulness, O Lord my God. Praise thy faithfulness, O Lord my God. Praise thy faithfulness, O Lord my God. Praise thy faithfulness, O Lord. Oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is so good. Nagila si Yahweh, nagila si Yahweh. Ang pangalan niya ay papurihan buong puso. Sasalamatan ngayon, kailanman. Nagila si Yahweh, nagila si Yahweh. Ang pangalan niya ay papurihan buong puso. Sasalamatan ngayon, kailanman. Kaya tayo ay magtiwala. Walang bagay di na magagawa. Kaya tayo ay magtiwala. Walang bagay
Okay. Good morning, Jesus. Jesus. Ayan, Brother Sandy. Good. Morning, Jesus. Ayan. Okay. Saan ba natin nakuha yun, brother? Kay paring Google. Paring Google. Nagbukas kami kahapon. Paano ba yung sign language ng good morning, Jesus? Yung palang good, ganito. Good. Morning. Ano yung morning? Sunrise. And of course, Jesus. Amen. Yan. Yun nga po pala, yung nating pong napanood na family ay ang Cosme family at saka Banwa family. Ngayon naman, introduce po ni Brother Minister Arnold ang next family. Okay. Itong pamilya po natin to ay sabihin natin isa na sa poste ng gawain natin sa San Pablo. Ito po ang Villanueva family at i-represent po ng aking ninang. Ninang mo ba siya? Ninang? Hindi. Ako ninang ko yan. Ninang halos ng mga worker ng coffee. Si Ninang Eva Villanueva. Yay! It's Friday. It's family day. Magandang umaga po, brothers and sisters in Christ. Kami po ang Villanueva Prayer Group ng San Pablo City Elbridge. Ako po si Sister Eva at ito po ang aming family verse mula po sa Awit 37 verses 4 and 5. Kay Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala sa Kanya. Ako po ang unang tinawag ng aking Panginoon. Kasama po ang aking tatlong anak. Dahil ng mga panahon pong yun, ang aking brother, husband, ay matagal din pong hindi namin naisama. Ngunit kami po ay nabuo rin sa awa at grasya ng Panginoon. At doon po ako naniniwala na ang Diyos ay may takdang panahon sa lahat ng taong gusto niyang makasama at matawag. Nagagalak kami at nakilala namin siya. At ito po ang naging pundasyon namin sa magandang buhay na matatagpuan lang namin sa ating Panginoon. Marami pong pagsubok. Sa tulong at awa ng Diyos, ito po ay aming nalampasan. At ngayon po, ito'y isinasabi namin sa aming bagong henerasyon sa aming tahanan. Opo, wala na po ang head of the family. 1 taon na po siyang wala. Siya po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Subalit, hindi po kami iniwanan ng ating Panginoon Diyos. Siya po ang nagbibigay sa amin ng lakas at sigla sa loob ng aming tahanan. Pagkat ang prayer meeting po sa amin ay patuloy at hindi po ito nawawala. Kaya kami po ay nagiging masigla at ang aming pong pagsasamahan within the family ay lalo pong nagiging maganda. Kaya po, wala po kaming maibabalik sa ating Panginoon sa lahat ng kagandahan loob na ginawa niya sa aming buong pamilya, kundi ang magbigay ng papuri, pasasalamat, at nawa po hanggang sa dumating ang panahon ng aking mga apo ay maglakihan. Ito rin ang aming isinasamin sa kanila kung sila may makakaroon ng kanilang sarili-sariling pamilya na sa Diyos, sa Kanya lang umasa at talagang hindi niya tayo pababayaan. Purihin po ang ating Panginoon. Ito po ang Villanueva's Prayer Group na magbibigay ngayon ng pag-awit bilang handog sa ating Panginoon. Ang lahat ng mabuti ay utos ng Diyos at siya'y nalulugod kailanman.
siya'y malulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. The step of a good man is ordered by the Lord, and he delights in him all the way. Though he falls, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in his hands. In his hands, in his hands, for the Lord upholdeth him in his hands. Though he falls, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in his hands. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasagana. At narinig na patotoo ay yung family po ni Sister Eva or Nanay Eva ang tawag namin po dyan. At bakit namin tinawag na Nanay Eva? Kasi parang nanay namin ho yan, especially ng mga workers. Naalala ko, Minister Nold, no? Yes. Saturday pa noon yung ating fellowship sa San Pablo. At after ng fellowship, lahat ng worker po pumupunta sa bahay nila. Doon ho kumakain. At yun nga, parang nanay, kaya when your tummy is empty, Nanay Eva's house is the place to be. The right place to be. Ayan. Okay. Brother Minister Nod, mas kilala mo si Nanay Eva kasi matagal ka na rin sa San Pablo. Siyempre, by the way, kami po ni Brother Arnold ay parehong taga San Pablo. Kababayan namin si Nanay Eva. Yes. Ang San Pablo po ay tinaguri ang the City of Seven Lakes. Yes, Minister Arnold. Okay. Ninang, mukhang... Kasi po yung ninang kong yan, teacher ho yan, kung di nyo po alam. Kaya mahilig yan sa sulat. Kaso, yung kanyang ginawang sulat, Ninang, may prayer meeting ka ba? Parang ang igsi Nabitin kami. Pero huhustuhin natin yan ngayong umagang ito. Ninang, with your permission. Okay. Para malaman natin kung paano po nagsimula ang gawain kay Sister Eva. Way back, how many years ago? 80s. Yeah, that's mga mid-80s po yung prayer meeting. At yung prayer meeting po ng San Pablo, sa bahay po nag-start yan. Ang nag-coordinate po yung mami ko, si Mami Auring. Si Mami ay isang teacher ng piano. Meron siyang tutorial sa Chamorro Village kung saan nandoon yung kamag-anak ng asawa ni Sister Eva, mga alkanse. Ayan. Pinsan. At co-teacher ni Sister Eva sa Ambray. At yung prayer meeting natin sa Chamorro Village ay umiikot kasama yung kay la Sister Lourdes Alcance. So pag-ikot ng prayer meeting, nandoon si Sister Eva dahil co-teacher At alam niyo po, ang nakakatuwa dito, hindi nahirapan imbitahin sa gawain sa Panginoon ang ninang. At nung inimbita, nagpa-prayer meeting kaagad sa bahay. Yan, doon nag-start na yung prayer meeting. Magkakamag-anak yan nila, Sister Linda Alcance, Sister Almira, mga magtitita yan, mga yan. Kaya doon nagkaroon ng kaganapan ng prayer meeting. Amen, Brother Sandy. Yun Amen. Ayan, thank you, Lord. Ayon po doon sa pagbabahagi na rin, ng mga naunang mga napuntahan kong prayer meeting nung nagsisimula rin po ako, ang isa po sa bagay na sabihin nating ang tawag doon, yung
kumukubakob or what? Ang tawag dyan? Alipin? Ano ba Alipin, yan? yeah. Oo, ayan. O bandage. Ayan. O yan kung bakit nga pala palapit kay Lord, bandage. ano, ayan, bandage sila Sister Eva at ni Sister Lourdes. Yan. Ang During the time. bandage nung magka-co-teacher na yon, matatakutin, takot mamatay. Yun. Oo. Parang nervous yan. Yung Ayan, spirit may tong nervyos. Yan, Tumataas may yung ano. Fear of death. Tumataas yung high blood. tumataas na yung high blood. Okay. Ayan. Noon po, siyempre. Yan. Oh. Doon tayo titingin, Brother Sandy. Actually, Nandun yung mga lahat tao. naman, pag wala kay Lord, takot talagang mamatay. Yes. Oo. Yan. Oo. Oo. Yun. Isa, opo. Yun nga. Pag wala kay Lord, takot mamatay. Alam niyo kung bakit? Hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Ngayon, dahil may pangakong buhay, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, para sa tumanggap sa ating Panginoong Hesus, hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil wala tayong kaalaman nun, kaya takot tayong mamatay. Ayan. At nung tinanggap ng ating kapatid na si Sister Eva, ang ating Panginoon, nawala po yun. Kasi if you fear God, you have nothing to fear, Brother Sandy. Amen. At saka, ano po, yung pagkatakot, isang bagay ho na lahat ng tao ay meron yan. Especially yung takot sa kamatayan. Lahat naman ho ng tao. Pero, salamat sa Panginoon dahil si Lord, pag nalaman natin ang kanyang plano o ganap na kalooban sa mga tinawag niya, yung fear o yung pagkatakot sa kamatayan ay ma-overcome po ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano ang pangako ng Panginoon sa mga taong nanalig sa Kanya. Di ba, Minister Arnold? Kung maaalala natin yung verse sa Psalms 23, sabi doon, even if I go to the valley of death, I will fear not. Di ba? May awitin dyan eh. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord. For you are with me, your shepherd's rod and staff protect me. Because the Lord is our shepherd, brother. Amen. Thank you, Lord. At saka may pangako pa dun sa 1 Thessalonians chapter 4, beginning from verse 13. Ang sabi doon, ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo, Yes. ayan, ay muling mabubuhay na kapiling niya. O di ba? Sarap ng pangako na yon. Pagka ganun yung pangako, mawawala at maiibsan or totaling mai-eradicate yung fear sa kamatayan. Kasi alam mo ang iyong pupuntahan kasi may nangakong tapat at tunay. O di ba, Minister Arnold? Ikaw Yes. ba pagka pinangakuan ka, ano nagiging damdamin mo dun sa pangako? Siyempre, nandun yung aking great expectation. O depende sa nangako? Depende sa nangako. Pero ang nangako ay ang Diyos na hindi nagbabago at tinutupad yung kanyang pangako. He is faithful. Amen? At isa pa, pag tayo ay nasa Panginoon and if we have the Word of God and we hold on to His words, yan ang nagbibigay sa atin ng kapag-asahan. Yan ang, the Word of God gives us hope, pag-asa. At sino ba yung nangako? Kayo na pa natin pinag-uusapan. Wala iba kundi ang ating Panginoon, di ba? Sabi nga, bagamat siya'y Diyos, di ba? Kaya niyang gawin ang lahat. Pero dalawang bagay ang hindi niya kayang gawin, Brother Sandy. Ano sa palagay mo? Ano yun? Magsinungaling. At Magtalusira sa kanyang pangako. because that is not His nature. Ang nature ng ating Panginoon, He is always true to His promises and He will fulfill what He promised. And the will of the Lord sa ating buhay is always perfect because it is always good for us. O, matatakot ka pa ba niyan, brother? Amen. Diba? Oh, praise God. Brother, may tanong lang ako, no? Ikaw ba noon, anong kinatatakutan mo? Fear of height, hindi. Fear of height. Palaka, daga, ipis,
Takot Hindi, ako sa anong bagay ba kinatatakutan mo nun? Takot ako sa multo. Naalala ko noon, with the permission of my ate, naghahatid kami ng usong-uso nun yung mga baby dresses. Pag nagdi-deliver kami ng mga finished product, doon kami dumadaan sa Central School. Naalala mo yun, ate? Joy, munti ka na napasalang kung di dumating si Brother Sandy. So, doon kami tumatawid sa Central School. Sa lahat ng naka-assign sa San Pablo, Central School na San Pablo, yung may malawak na oval, tatawag, ilang K yun? Yung isang bilog ng oval? May 1K ba yun? Yung isang ikot ng San Pablo. Tatawirin mo yon, madilim. No choice, doon ka dadaan, papunta doon sa pupuntahan namin. Hindi ba, balitang-balita kasi yung San Pablo Central School, naging garrison niya ng panahon ng Hapon. May lumalabas daw doon. Yes. Di naglalakad kaming gitna si Mami, si Ate Joy ko at ako. Di siyempre, kailangan may kasama silang lalaki ko, no? Matapang daw. Lakad kami doon. Tapos nakita namin, nung malapit na kami doon sa may isang building ng school, may nagbukas ng ilaw. Meron isang taong naglalakad. Sinilip. Ang lakas ng loob. Pag silip, walang tao. Tumakbo na rin kami, Brother Sandy. So, isa yan sa fear ko noon. Pero alam mo, nung napunta ako dito sa Panginoon, napansin nyo, kahit madilim dyan, umaakit ako sa itaas. Nakakatulog ako dito sa worship center. Kasi po, nandoon na yung nandun na yung kasama yun sa pagbabago ng ating buhay. Yung ating mga kinatatakutan, dahil nasa atin ang Panginoon, nawawala yan. Na-deliver ako dyan sa fear of darkness. Yan. Amen. At saka future. Yan. Yes. Oo, yan. Brother Sandy, di ba? Amen. Oo. Actually, ako, hindi mo ba ako tatanungin kung anong kinatatakutan Siyempre, ko? kasunod ka. Tayong dalawa lang naman nandito dito. Actually po, Ay, mga no. kapatid, isa sa mga kinatatakutan ko noon, yung nabanggit ni Minister Arnold, yung fear of the unknown. Yung hindi pa nangyayari, Kinatatakutan na. kinatatakutan na. Ako po yun noon, mga kapatid. Ang nasa isip ko noon, ano kayang mangyayari sa akin pagka tumanda na ako? Paano kaya ako mamamatay? Okay. Ayan. Saan kaya ako ililibing? Ano kaya ang sitwasyon sa kapaligiran ko kapag ako'y tumanda na? Sino kaya kasama ko? Brother Sandy, Yan, akala mga ko- ganun ba? Kala ko tatanong pa, paano kayo living nakatayo, nakahiga? Okay, tuloy, Brother Sandy. Hindi, I mean, kung paano ililibing, kung ibabalot ka lang ba sa banig, ibabalot ka sa kumo, tapos Paanod sa paanod ilog. ka sa ilog. Di ba kasi, halimbawa, gera yung time na yon o kaya, kaya nga unknown eh. Unknown, Oo. okay. Yun ang isang bagay na kinatatakutan ko po. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa salita ng ating Panginoon, na-release ako, napalaya ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, yung fear. Yan, kumakanta nga si Pastor, sabi ni Okay, Pastor. parang ibig ipakanta sa atin ni Pastor yan. Sige. Okay. You are all I have, Lord. My future is in your hands. Tama, Pastor, di ba? You are all I have, Lord. My future is in your hand. My future is in your hands, Lord. Mga kapatid, hindi naman kami nakainom ni Brother Sandy. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Amen. Thank you, Lord. Ako, masaya ho itong umaga namin ito. Mahirap kaya sumalang dito. Minister Nold, sa ngayon, meron ka pa bang kinatatakutan? Ala na. Because my future is in the hands of the Lord. Bago tayo mapalayo, kapatid, natatanda mo yung word ni Sister Eva Yes. binanggit kanina? Psalm 37, verse 4. Bakit kaya lumayo si Pastor sa palagay mo, Brother Sandy?
Lingid. Nag-CR siguro. Bagamat off the camera si Pastor, hindi nyo lang alam kung may camera ho, ay upo tayo ho siya. Hindi malaman kung anong gagawin sa amin. Okay, wala po kaming fear mga kapatid. Hindi kami natatakot dito sa pwesto namin. Si Pastor ang nagkaroon ng fear. Sila natatakot Yes. na narito kami. Kung ano yung sasabihin namin. Seriously, serious. yung Okay. nabanggit ni Nanay Eva 50-50. na word niya, yung awit 37.4, Nice kong basahin sa Tagalog, brother. sa Diyos mo hanapin ang Buti ka kaligayahan pa sa ulo mo. at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Okay. Sige, Minister. That Lord. shows, sabi ng word, sa English, brothers and sisters, seek your happiness in the Lord, and He will give the desires of your heart. Sa totoo po, ang mga tao sa mundo, kung saan hinahanap ang kaligayahan, Brother Sandy. Yes. Di ba? Natatagpuan naman po nila, nakakatagpo sila po ng kaligayahan. But this happiness that the world gives is just temporal. Counterfeit, ang tawag dyan, brother. Okay, counterfeit. Temporal lang po yun. Pagka kasama yung barkada, masaya. Pag uwi, malungkot na. Ganun yun. Samantalang yung kaligayahan, kapag kay Lord nagmumula, it's not subject to the chances and changes of the situation. Hindi apektado ng kaganapan sa mundo. Bagamat may kabagabagan, nandun ang kapayapaan. Bakit? We have Jesus. He is our peace. Siya ay nagbibigay ng kapayapaan natin in times of trouble. Kaya sinasabi doon, kapag kay Lord mo hinanap ang iyong kaligayahan, di ba? Complete. Parang sentrum, brother. A to Z. A to Z. Amen? Hallelujah. So, as we seek our happiness in the Lord and our heart's desire, di ba? Ipagkakalob ng ating Panginoon, Brother Sandy. Yan. Opo, thank you, Lord. Kasi nga po, ang tao, gaya na nabanggit ni Minister Arnold, kung saan-saan pumupunta para hanapin ang kaligayahan, which is temporary, fleeting. Iba yung pagka kay Lord niya, hinanap yung kanyang mga nasain sa buhay. Kasi si Lord, God has a better way. Yeah. God has a better plan. Yeah. And God has a better solution. Yes. Yes, all the solution. Although sometimes hindi natin maintindihan yung mga pamamaraan ng Panginoon. But later on, He will show us, He will reveal from His words. Amen. Amen. At bukod doon, matututo tayong umasa, maghintay, magtiwala. Tapos habang naghihintay, patuloy na binabago ni Lord yung ating isip, yung ating puso, at saka nandun yung peace habang hinihintay natin yung ganap na kalooban ng Panginoon na makamta natin yung ating mga ninanasa sa buhay. Kasi tayo, pag may gusto natin, instant. Instant. Maski ang dulo ay Kapahamakan. kapahamakan. Oh. Pero ang pagpapalang nagmumula kay Lord, walang kalakip na kabalisahan. Paborito yan ni Pastor Romy, right, Pastor Romy? Yan. Amen. Thank you, Lord. So, hindi naman lahat ng bagay nakukuha sa madalian. Yes. Bukod doon, habang hinihintay natin yung plano ng Panginoon na maganap sa buhay natin, maraming bagay na binabago siya sa ating katauhan. At mauunawaan natin yung pag dumating yung takdang panahon, kaya pala. Kaya pala ganito, kaya pala ganon. Yun ang kagandahan ng buhay na nasa sa Panginoon. Diba? Sabi nga, we can experience a heavenly living while still here on earth. Kasi sinasabi ng mga, hindi, mararanasan lang ang langit kapag ikaw ay namatay na. Oo, sigurado ka bang sa langit pupunta? Yun. Pero tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, we will experience that. Di ba naalala mo yung sa panalangin na Our Father?
Di ba? Sabi doon, may your will be done here on earth as it is in heaven. It is possible to experience a heavenly living here on earth. Ano ba yung heavenly living? May kapayapaan ka. The peace of mind, the joy. Yung joy na yan, sabi nga, hindi to nakabase sa mga kaganapan. Yung kagalakan yan, it comes from within because of our relationship with the Lord. Yung kagalakan na yan. At ang Panginoong Diyos, doon nga sa John 10:10, di ba? Doon pa lang, maliligaya ka na sa pangako ng Diyos yan. Naparito ang Panginoon para tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. So pag sinabing ganap, complete, lacking nothing. Kasiya-siya, kaligayahan. Yun yung buhay kapag if you seek your happiness in the Lord, Brother Sandy. Amen. So ang susi po, sabi ho doon, sa Diyos mo hanapin. Hindi kung saan. Ang kaligayahan. Ang kaligayahan. Kaya maraming tao, halimbawa, ganito, siguro pag napangasawa ko si ganito, maligaya na ako. Yun. Napangasawa. Di ho ba? Maligaya rin naman. Kaya lang, syempre, hindi naman perfect yung ating mga kabiyak. So, pag doon natin ibinasa yung kaligayahan, hindi ka magiging maligaya. Pero pagka alam mo na yung iyong kabiyak ay bigay ni Lord, maligaya ka. Kasi alam mo, regalo ni Lord yun. Di ba? Kasi binasi mo sa Panginoon yung paghingi mo ng makakasama sa buhay. Yung iba Kaya naman. kahit imperfect, Yes. magiging masaya ka pa rin. Why? Kasi alam mo, galing kay Kay Lord. Lord. Yan. Sasabihin mo, alam ko Lord, ito ibigay mo at ito ay para sa akin at makabubuti sa akin dahil sa'yo galing. Yeah. Di ba yung iba naman, pag tumama ako sa loto. Loto? Tumataya ka loto? Hindi. Hindi. Kaya di ako tatama. Tumataya ka loto. Okay. Tapos yung latter part, yung bandang huli nung sharing ng Ninang Eva, meron silang inawit. Scriptural rin yun, brother. Yes. Natatandaan mo? Yung sa bawat... 37:23 ng Salmo. Yo. The steps Of of a good man are May Tagalog ordered yan, di ba? by the Lord. Sanay ako sa English, brother eh. Ikaw na lang sa Tagalog. Di Englishin ko, Tagalogin mo. Para tayong... Okay. Sabi doon, the steps of the good man are ordered by the Lord, and He delights in him all the way. Sa Tagalog, Brother Sandy. Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos at siya'y nalulugod kailanman. Yan. Alam nyo, kung hindi nyo pa alam, ipapaalam namin sa inyo. The very purpose of our existence, why God created us. And it is found in Isaiah 43 verse 7. Salamat mga kapatid. Talagang kapatid ko nga kayo. Lingid sa kalaman nyo, may mga bumubulong dito. Kapag nakakalimot. Kaya hindi rin nakakatakot maupo dito. Mabalik ako sa scripture, mga kapatid. Doon sa Isaiah 43 verse 7. Maraming tao, nakamtan na ang pinaka sa buhay. Magandang hanap buhay. Siyempre, pag maganda hanap buhay, maganda sweldo, magandang pamilya, everything. Pero malungkot pa rin. Why? Kasi hindi pa nagaganap yung plano ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. And that is to bring glory to the Lord, Brother Sandy. Kaya sabi doon, so Isaiah 43 verse 7, sabi ni Lord, you are my people, and I am your God, and I created you to bring me glory, to bring Him pleasure. Yun po yung ultimate reason, ultimate purpose why God created us. Kasi simula pa lang, again, sa Genesis, nung nilikha na niya ang tao, and it was good. He was glad. Natuwa ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo, kaluguran tayo ng ating Panginoon. Sa Kapampangan, kaluguran, kaibigan, right? Tita Ria? Mahal, kaluguran, mahal.
Okay. Sorry ha, ako'y kapampangang hilaw. So, sa lahat ng ating gagawin, so kaluguran ng Diyos, kaluguran is kaibigan. Okay. So, pag nalugod sa atin ng Panginoon, di ba sa tunay na magulang, kapag natuwa ang isang magulang sa anak, maski hindi pa hinihingi, ibinibigay. Do you agree with me, brothers and sisters? Amen. Sabi, even before you speak, God knows. Ang Diyos, ang structure ng family, walang pinagkaiba sa Panginoon na ang isang magulang, ibibigay niya ang lahat. At pagka ang anak ay naging masunurin at laging sumasangguni sa magulang, ay talagang alagang-alaga yan at ibibigay ang lahat. Same thing with our God. Kapag tayo sa Kanya lagi lumalapit. Amen? Amen. Okay. Brother Sandy. Thank you, Lord. Ayan. O nga po pala, ngayon po yung family ni Nanay Eva, Yes. alam niyo po ba, hanggang sa kanyang kaapu-apuhan Yun. ngayon, ay nagpupuri, nakasama niya sa Panginoon. Kaya pag nakikita niya yung kanyang mga apo na kumakanta, nagbibigay ng papuri sa Panginoon, umaatid ng fellowship and prayer meetings, naku, tuwang-tuwa siya, lugod na lugod ho siya, mga Amen, kapatid. amen. Talagang natupad yung sa kanyang word na sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Hanggang sa kaapu-apuhan. At yan naman po ang plano ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Maging ang ating life verse ng community. As we hear the message, the Word of God, let us entrust them sa ating pamilya hanggang kaapu-apuhan, sa lahat ng ating makakaharap, makakasalubong, i-share natin ang ating Panginoon at ang Kanyang kabutihan. Sapagkat ang lahat ay nandun yung paanyaya ng ating Panginoon na gusto ng Panginoon na maranasan. Di ba? Yung word nga natin ng Bible study, taste and see that the Lord is good. So it's an invitation from the Lord. Gustong-gusto ni Lord na maranasan natin yung buhay na inilaan niya sa atin, yung buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya nga sabi nga doon, seek your happiness, an invitation once again. Let us seek our happiness in the Lord and we will receive our heart's desire or yung ating mga prayers, Brother Sandy. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ano po, kung Amen. meron pa po tayong hinahanap sa ibang bagay na kaligayahan, Walang. hindi po natin matatagpuan yan liban kung hanapin natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat tayo ay Kanyang nilikha at alam niya po ang bagay na makabubuti sa atin. Kasi siyempre po, bilang manlilikha, or creator. Kaya nga po ang tawag sa Kanya, sa ating Panginoon is Father. Ang Father po ay creator, nourisher, okay, sustainer, provider. At yan po ang title or sabihin natin ng Panginoon. At alam niya kung ano makabubuti sa Kanyang mga nilikha. Di ho ba? Kung saan magpa-function ng tama ang Kanyang mga nilikha, katulad ng isda, create ni Lord yan. Alam ni Lord yung lugar o environment na makabubuti sa isda. Kaya ang isda, hindi yan naghahanap sa ibang bagay para mabuhay siya. Kasi alam ni Lord, kaya nilagay niya sa tubig. Oh, di ba, Minister Arnold? Ang puno, alam ni Lord bilang creator, alam ni Lord kung saan manonorish, mamunga, mabubuhay ang puno. Dahil siya yung creator noon, kaya nilagay niya po sa right environment, sa soil. Ang tao, Yes. alam ni Lord kung saan mabubuhay ng tama ang tao. Kaya yung unang magulang natin, saan ni Lord dinilagay? Sa paraiso. Paraiso. Ano bang meron dun sa paraiso, Minister Arnold? Everything that a man need. Bukod sa mga material na bagay, Yes. ang Garden of Eden actually isa po sa meron doon kung bakit ni Lord nilagay ang tao doon. Kasi nandoon yung presence niya. Yes, the presence of the Lord.
Although God is everywhere, pero naalala niyo po ba sa Genesis chapter 3, sabi roon, pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. So meaning, yung Garden of Eden, doon kinakatagpo ng Panginoon yung kanyang nilikha, si Eva at si Adan. Kaya niya doon nilagay, kasi alam ni Lord, pag nasa presensya ng Diyos ang tao, doon magpapunction ng tama ang tao bilang creation o created being niya. Okay. O kaya tayo po, napakahalaga na lagi dapat tayong nasa presensya ni Lord. Yes. At mapalad ho tayo mga kapatid dahil sa ating kapanahunan, hindi mo na kinakailangan isik pa ang presence ni Lord. Pupunta ka pa sa Garden of Eden. Kasi nasa atin na yung presensya ng Panginoon. Mula nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang mga taong nagsisik ng happiness kay Lord, these are the people who have learned to put their trust in the Lord. May awitin tayo dyan before we end. Wala tayong musikero. No? Sabi dito, trust in the Lord and be good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Hindi talaga tayo nakainom, Brother Sandy. Okay. So, for our final prayer, Brother Sandy, please pray for our brothers and sisters. Amen. Let's pray mga kapatid. Dakilang Ama, salamat po minsan pa sa magdamag at sa bagong umagang ito na pinagkaloob mo po sa amin. Sa lahat po ng ginamit niyo po mula sa mga awitin, nagbigay ng mga patotoo, nagbigay po ng inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na ito'y mamunga sa amin ng maraming beses. Salamat po at sa amin pong mga kapatiran na patuloy pong nanikinig, nanonood po ng live streaming na ito. Kayo po ang patuloy na magpala po sa kanila. Patuloy niyo po kaming ingatan sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalong-lalo na po ang lumalaganap na karamdaman, Panginoon. Lukuban niyo po kami ng inyong kabanal-banalang dugo. Kung papaano niyo pong iniligtas ang mga Israelita, Panginoon, sa panahon noon nila Moises sa Egypt, ganon din niyo po kami ililigtas sa aming kapanahunan. Yes, Lord. Sapagkat ang iyong dugo, Panginoon, ang tumubo sa amin sa lahat ng uri ng kapahamakan. Salamat po, Panginoon. At dalangin po namin at iniiwan po namin sa aming mga kapatid ang inyong pagpapala, biyaya, kaligtasan at patnubay at gabay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, Brother Sandy, good morning, Jesus. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.